Kung hindi ko ito sasabihin, magkakasala ako sa Diyos at magkakasala ako sa bawat isa sa inyo at sa sambayan ng Pilipino. The Holy Spirit spoke to my heart. Kung hindi mapipigil ang lumalala na political crisis that will lead to constitutional crisis, this will lead our nation to utter destruction. Nakagagalit po kasi, Madam Chair, ang palala ng palalang problema ng pagbaha. At sinasabi ko, Madam Chair, na this time, hindi ko po kayang pumayag na i-approve na lang ang bilyong-bilyong budget na inilalaan natin sa Flood Control Management Program. Kailangan po nating magparamdam ng pangil, ng accountability. Hindi po pwedeng business as usual lang. Very clear, the Article 15, Section 1 of our precious Constitution. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. The very belief of the writers of the Constitution, there were only two genders, male and female. Marriage is a social contract of permanent union between a man and a woman, entered in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. The World Integrity Prize, Republic of the Philippines, Province of the Bulacan, Congressman G.I.L. Church World President, Honorable Eddie C. Villanueva. Yung nakita ninyo, kinwestiyon ko ang flood control, 1 billion a day. Natuklasan namin nila Dexter, ang aking Chief of Staff sa Kongreso ng Sibat, at saka ng ilang mga lawyers namin. 1 billion a day ang flood control para lang sa Department of Public Works. Nag-i-interpellate ako. Isa ako sa nagpalista ng interpellation. Maagang-maaga pa, alas 9, alas 8:30, doon ako sa Kongreso. Pinilit nilang ako'y umuwi na. Inalis ako sa listahan sa umaga. Ang aga-aga ko, nagpalista ako few days before. I-interpellate ko ang Finance Secretary, ang Budget Secretary, ang Bangko Central Governor, at ang NEDA Secretary. 4 silang nakasalang. Silang may gawa ng budget ng Pilipinas na aprubahan ng Kongreso. At ako po mag-i-interpellate. Ibig sabihin, i-cross-examine ko sa kanila, ano itong 1 billion pesos a day na budget para lang sa flood control? Sabi nga ni Amy Marcos, wala namang bagyo, walang ulan dito sa Central Luzon, bumabaha. Sa Marikina, bumabaha. Nakaka5 minuto pa lang ako. Pinatigil ako. Yung presiding officer na vice chairman ng Appropriation Committee, alam niyo yung Appropriation Committee at saka Accounts Committee ng Kongreso, silang may control ng billion at billion at trillion budget ng Pilipinas. Pinatigil po ako. Hindi ako tumigil. Sabi ko, bakit kanina yung ibang mga congressman nag-i-interpolate, lumampas ng 5 minuto, hindi nyo ginay-gabel. Ginay-gabel ho ako. Sumigaw na ako. Ako lang ang sumigaw sa buong kasaysayan ng Kongreso. Bigyan mo ako ng sapat na panahong tanungin ang mga responsabling mga tao sa ganitong budget. Hindi ako. Huhulihin na ako ng Sergeant of Arms. Sinenyasan na ako ni Dexter. Kuya Ed, tama na. Kaya ako nag-walk out. Ang sabi ni Congressman Sherwin sa akin, kung ginawa mo kahapon yan, Daddy, dapat headline ka sa dyaryo. Walang news. Dahil ayaw ng makapangyarihang espiritu na malaman ng taong bayan ang nangyayari. Ngayon, ang budget po natin, alam niyo ang budget natin? Last year, 5.76 trillion. Ngayon, mahigit 6 trillion. Alam niyo ba ang 1 trillion kung magkano? Ang 1 trillion ay 1,000 billion. At yung kino-question kong 1 billion a day,
Magkano yun? 1,000 million a day. Galing ako sa iba-ibang bansa. Awang-awa ko sa mga OFWs. Nagpapakaalila sa ibang bansa. Nagtatrabaho hindi lang 8 hours. Kuminsan 10, 12 hours, 16 hours. Natutulog kung saan-saan. Pagtapos ng 20 years, uuwi sa Pilipinas, wasak ang pamilya. Ang mga anak napariwara. Tama, ang sibak, walang pork barrel. Pero, ang pinaglalaban po ng sibak, mabubuting batas, pundasyon ng bansa na makikinabang ang bawat Pilipino at ang bawat anak at apo ng bawat sa atin. Kaya ho, binibigay ko sa inyo ang pagkakataon na this coming election, sandamunto ng party list. Number 1, sino-sino ang may-ari ng party list? Anong record nila? Sipin mo, milyonaryo, mayroong party list na tricycle driver? Bilyonaryo, ha? Security guard. Kung ano-anong mga pangalan, ang gaganda ng mga pangalan. Pero tingnan ninyo kung sino ang mga nominees. Kung meron talagang proven track record na handang ibigay ang buhay para sa bayan. Wala. Ginagawang, nahihirapan akong humanap ng Tagalog na salita. Ginagawang stupid. Ginagawang tanga ang lahing Pilipino. Kaya hindi naman ho lahat ng party list. Kaya ho sa akin, tingnan ninyo. Tingnan niyo ang record ng Sibak. Ilan ang mga batas na ginawa ng Sibak na suporta kay Senator Joel sa Senado? Yung doktor para sa bayan, hindi ko naisip yun eh. Yung pinakamahirap na pamilya rito at merong nangangarap kayong anak na maging doktor, imposible. Ang kurso ng pagka-doktor ay pinakamahal na kurso sa balat ng lupa dito sa Pilipinas, sa Amerika. Ako gusto ko lang maging lawyer. Pero yung doktor, napaka-expensive no? Naisip lang ni Senator Joel. May anak kang mahirap, pero matalino. May ambisyon, gusto maging doktor. Makakatapos ng doktor nang walang bayad kahit sa pera. Basta nakapasa ka sa entrance, libre tuition, libre libro, libre uniforme, libre dormitoryo, libre pang merienda, libre pang masahe. Pero pag nakatapos ka, maglilingkod ka sa government hospitals ng ilang taon bilang bayad mo sa bansa, ang taas pa ng sweldo mo. At pagkatapos nung gusto mo maglingkod sa Canada, sa Amerika, sa Europa, bahala ka na. Sino nakaisip nun sa kasaysayan ng Pilipinas mula nung unang panahon hanggang ngayon? Si Senator Emmanuel Joel. Meron ba nakaisip nun? Ako nga, hindi ko naisip yun eh. Trabaho mula sa bahay. Bago pumutok ang COVID, hindi pa alam ni Joel na mangyayari yung COVID. Meron na siyang batas na kahit nasa bahay ka, pwede kang magtrabaho at sumweldo. Ang dami hong ginawang batas ni Joel. Kami naman sa Kongreso, sa lower house, kami number 1 backup ng kanyang mga... Lahat ng batas niya ay batas din namin sa Kongreso. Iba pa yung mga dinagdag naming batas na crafted ng Sibak Party List. Kaya ho, sa mata ng Diyos, sa mata ng kasaysayan, at sa mata ng matitinong tao, kahit na hindi gaanong matitinong tao, hindi ho tayo mapapahiya na ang Sibak Party List ay kampanya. May mahirap na argabyado, biktima kayo ng inustisya, mag-produce kayo ng ebidensya, isubmit ninyo sa opisina ng Sibak. Wala tayong pakialam kahit multi-billionaryong kalaban nyo, lalaban ng Sibak para ipaglaban ng katarungan ng sinumang pamilya sa Pilipinas na biktima ng injustices. Siguro naman ako nagsasalita sa inyo, hindi na kailangan ng pruweba. Ang mga taga-Bulacan, alam na alam yan. Noong ako'y aktivista, nagpakulong ako ng sindikato, isang judge, isang piskal, 4 na abogado, 2 milyonaryo, yung land grabbing syndicate. Wala akong koneksyon. Ang jeep ko, kakarag-karag.
Ito po ang laban ng Sibak. Hindi lang ito laban ng mga taga-Bukawi. Hindi lang ito laban ng mga taga-Bulacan. Laban ito ng mga matitinong mamamayan ng Luzon, Visayas sa Mindanao. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang sambayan ng Pilipino, mayaman, mahirap, marunong mangmang. Gumawa po kayo ng himala. Ang sambayan ng Pilipino maging dakilang lahi sa harap ng Diyos at ng kasaysayan. At kaming lahat ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Mga kababayan, tumayo po tayo at palakpakan ang boses natin sa Kongreso, Congressman Brother Eddie Villanueva!